Hello sa Chronicles Recap. Bago tayo magpatuloy sa pagsusuri ng manhwa, nais kong ipakiusap sa inyo na mag-subscribe at i-like ito. Sinabi ng ating bida sa kanya nang simulang putulin ni Kevin ang sariling niyang kamay ng walang pag-aalinlangan, ang demonyong espiritu ay nakatanim na sa loob ng kanyang isipan. Kaya inutos niya sa kanya ang kailangan niya lang ay ilabas niya ang demonyo na nasa loob ng katawan niya upang magamit niya ito. Dahil doon nagpakawala si Kevin na isang nakakatakot na enerhiya na demon sa kanyang katawan. Tinitiis ni Kevin ang nararamdaman niyang sakit sa kanyang katawan, kaya't lumalabas ang mga ugat sa kanyang balat. Iniutos ng demonyong nasa loob ng isipan niya na mag-ingat siya sa itaas niya dahil aatake ang kalaban sa kanya. Dahil sa tulong niya naagapan niya ang atake ni Benson na pwede siyang magtamo ng malubhang pinsala. Pumunta muna siya sa malayong distansya upang makapag-isip ng mabuti dahil sa sakit na nararamdaman niya. Ang demonyong nasa loob ni Kevin ay pinagtatawanan siya dahil halos mawalan siya ng ulo niya. Inaasar siya dahil napakalapit na mawasak ang ulo niya nang halos hatiin ito sa dalawa. Naiinis si Kevin dahil sobrang ingay ng sinasabi ng nasa loob ng ulo niya. Palaging iniisip ni Kevin na gustong niya maging kapaki-pakinabang na sandata sa Lord niya. Na mas gusto niya na mas kapaki-pakinabang siya na sandata kaysa kay Chris. Ang prinsipyo niya kasama ang kanyang katapatan sa kanyang Lord. Isang bagyo ng emosyon ang sumasalanta sa kanya, si Kevin ay linamon na ng kapangyarihan ng demonyo. Ginamit niya ang kakayahan niya ang demonic spirit art, pinadaloy niya ang enerhiya niya sa espada niya. Tuwang-tuwa ang demonyo nasa loob ng utak niya, at pinag-utos sa kanya na tapusin ang baliw. Bumilis ang kilos niya dahil ginamit niya ang kakayahan niya na tinuro ng Lord niya na demonic aura. Nabigla ang baliw dahil hindi niya malaman kung anong klaseng aura ang gamit ni Kevin. Ang atake ni Kevin ay papunta na kay Benson. Ang tingin ng baliw, ang atake ng kalaban niya ay maaaring masira ang suot niyang armor. Dahil dito, naasar siya sa kalaban niya at nagplano siyang atakihin siya dahil maaaring siyang masawi kung ipagpapatuloy ni Kevin ang ginagawa sa kanya. Pero ang kanyang atake ay hindi pa din sapat dahil hindi pa din natitinag ang kalaban niya sa sakit, kahit nasugatan niya siya sa kanyang balikat. Nagsimula nang umiyak yung baliw, dahil katapusan na ng buhay niya. Dahil nakita niya ang kalaban niya ay parang demonyo at nawalan ito ng kamalayan sa laban nila. Si Kevin ay tila isang demonyo na tuwang-tuwa pa kahit nasasaktan pa siya. Nagtagumpay si Kevin na makatama ng atake sa kalaban niya banda sa katawan niya. Ang espada niya ay tumagos sa armor ng kalaban niya. Nagulat si Chris sa kasamahan niya at ang mga manunood dahil sobrang nakakatakot ni Kevin sa laban. Lumalabas ang nakakatakot na maitim na aura niya sa paligid. Si Benson ay makikita na wala ng buhay sa sahig, pero si Kevin ay natutuwa pa. Nabitin pa siya at inulit-ulit pa niyang pinagsasaksak si Kevin hanggang mawala ang galit sa isipan niya. Hindi siya tumitigil, kahit wala ng buhay ang kalaban niya. Hindi makapaniwala sina Flora at Viscount Lawrence sa sobrang pagiging brutal ng tauhan ng ating bida. Natapos na si Kevin sa pagtapos kay Benson, natuwang-tuwa pa siya dahil natalo niya ang nang-aapi sa kanya noon. Pagkatapos niya tapusin ang kalaban niya, pumunta siya kaagad sa kanyang Lord at nagbigay ng respeto sa kanya. Binati siya ng ating bida dahil maganda ang ipinakita niya sa ikatlong laban. Biglang bumalik siya sa kanyang katauhan na pagiging maamo ang mukha at ngumiti siya sa Lord niya, kahit maraming dugo sa katawan mula sa nakalaban niya. Ang laban ng mga mandirigma ng pamilyang Lawrence at pamilyang Barco. Sa tatlong panalo ng Lawrence sa tatlong laban. Malinaw na panalo ang pamilyang Lawrence. At sa gitna ng lahat, nakasentro ito sa ating bida. Ito ay parang kwento ng pagiging isang hero na pinasa-pasa mula sa henerasyon. Ang mga tsismis ay halo-halong katotohanan at kasinungalingan. Ang mga tao sa buong kontinente ay nagsimulang purihin ang mga nagawang tagumpay ng ating bida. Sa kabilang eksena, sa loob ng isang kainan, mayroon silang pinag-uusapan na isang tao. Pinag-uusapan nila ang tungkol sa laban ng mga mandirigma. Sinabi ng lalaki na sigurado siya na nababahala ang pamilyang Barco dahil sila'y natalo matapos ang lahat ng ginawa ng Lawrence. Sinabi ng isang lalaki sa kausap niya na ang mga kamag-anak niya ay pawang mga taga-Lawrence. Sinasabi nila na si Roman ang tagapagligtas ng Lawrence. Dahil sa isang iglap, siya ay nagmasakir ng daan-daang sundalo ng Barco mula sa likod, na siya lang mag-isa. Pinuri nila ang ating bida na siya ang nagpabagsak sa sandata ng Barco na flare catapult sa isang malakas na atake.
Sinabi nila na kung wala ang ating bida, baka matagal nang nakabandera ang barko sa lupain ng Lawrence. Nabalitaan nila ang mapulang dugo ng kaharian ng Cairo, na rank 49 na si Homeros, ay nagkalat sa lahat ng dako ng rehiyon ay tinalo ng ating bida. Sinabi nila ang ating bida ang nagtapos ng labanan ng mga mandirigma, at siya din ang naging hero ng Lawrence na nagligtas sa kanila. Sa kabilang eksena, makikita natin na iniidolo ng mga bata ang ating bida, dahil siya ang nagligtas sa Lawrence na naging hero nila. Sinabi nila ang isang natutulog na dragon ng pamilyang Dimitri ay sa wakas lumipad patungo sa kalangitan at unti-unti nang nagkakaroon ng sariling mga alamat. Sa ibang eksena, sa kastilyo ng pamilyang Barco, si Viscount Barco ay nababahala dahil malapit nang magwakas ang kanilang angkan. Dahil ang utang nila at interes mula sa Gold Bank, at ang kabayaran upang upahan si Homeros, at paglilipat ng responsibilidad mula sa Mercenary Guild. Hindi makapag-isip ng mabuti si Viscount Barco dahil hindi niya alam kung saan siya kukuha ng pangbayad sa kanila. Hindi niya mapigilan ang pagkainis niya kaya binuntin niya ito sa mga gamit sa paligid niya. Sinabi niya noon, pagkatapos kumampi ang ibang maharlika sa pamilyang Barco, nang sila ay naging malakas na pamilya sa hilagang silangan na rehiyon dahil sa koneksyon nila sa central government. At ngayon, sila ay nagpapanggap na parang hindi sila umiiral sa mundong ito, dahil sa malaking problema nila sa pamilya nila. Dahil doon nainis siya sa ating bida, dahil sinabi niya kung hindi nakialam ang ating bida sa digmaan nila sa Lawrence hindi sila magkakaroon ng malaking problema. Biglang may nalaman siyang bagay na pwedeng makatulong sa kanilang pamilya. Tingin niya na pwede niya isisi ang lahat ng problema nila dahil sa ating bida. Dahil ginawa ng ating bida ang isang bagay na hindi dapat gawin ng mga aristocrat. Natutuwa si Viscount Lawrence dahil may naiisip siya na mayroon silang pagkakataon upang iligtas ang pamilyang Barco. Sa nakalipas na ilang araw mula sa Barco, nagpupulong muli ang mga maharlika mula sa Barco kasama ang ibang mga maharlika. Sinabi ng Lord ng Barco na bago sila magsimula, nais niyang ipahayag sa kanila ang kanyang pinakamalalim na pasasalamat sa mga tunay na maharlika na nagpasyang bumisita sa Barco. Dahil sila ay naniniwala na ang kinabukasan ng hilagang silangan ay malinaw pa rin dahil sa kanilang lahat. Nagsalita ang matandang lalaki, sinabi niya na diretsuhin na lang sila sa pakay niya. Sinabi ng Lord ng Barco na magiging tapat siya sa kanila. Tulad ng pag-atake ng Barco sa Lawrence dahil may bisa sila upang makipagdigmaan sila. Sinabi niya ang dahilan ay napakahalaga sa aristocrat. Sinabi niya kung ano ang layunin ng digmaang ito ay para pagbayaran ng Lawrence ang presyo ng desisyon ng kanilang mga ninuno, at itinuring ng central government na may bisa sila, at nagpadala pa sila ng isang hukom. Ngunit sinisisi niya ang ating bida dahil nakialam siya sa digmaan nila nang walang anumang dahilan kung ano ang pagkakasangkot niya sa digmaang ito. At nawalan sila ng catapult flare dahil sa pagtambang ng ating bida sa Barco. At hindi lang iyon, wala man lamang isang mandirigma mula sa Lawrence na sumali sa laban ng mga mandirigma. Kaya sinabi niya sa kanila kung anong dahilan ang maaaring magtulak sa ating bida na para tulungan ang Lawrence. Sinabi niya na walang problema sa kanya kung ang dalawang pamilya ay magpasyang magsama sa pamamagitan ng pag-aasawa, pero alam ng lahat na binasag ng mga Dimitri ang kanilang kasal sa anak ng Lawrence. Sa sandaling iyon, sinabi niya ang ating bida ay isang estranghero lamang sa Lawrence, at wala siyang anumang dahilan upang tulungan sila. Dahil doon lumampas siya sa limitasyon ng kanyang mga kilos dahil hindi niya alam kung ano ang ginagawa niya. Sumang-ayon ang mga maharlika kay Barco dahil wala talagang dahilan ng ating bida para makialam sa digmaan. Natutuwa si Barco dahil tingin niya na sapat na iyon upang mabaliktad nila ang masamang sitwasyon ng pamilya niya. Dahil hanggat maaari niyang hingin sa pamilyang Dimitri na panagutin sila sa dulot ng gulo nila, at tumanggap ng kabayaran mula sa kanila, sinabi niya na maaaring nilang malutas ang kanilang problema sa pera sa Gold Bank. Biglang may naririnig sila sa kabilang pintuan na gustong pumunta sa kanilang pagpupulong. Bigla na lamang pumasok ang ating bida sa kanilang pagpupulong. Sinabi ng ating bida na nakita niya silang lahat sa loob ng pagpupulong, dahil nalaman ng ating bida na nagsasagawa sila ng pagpupulong kaya pumunta siya rito. Dahil narinig niya na marami silang reklamo tungkol sa kanya. Naguguluhan si Viscount Barco, dahil iniisip niya kung bakit nandito ang ating bida sa kanilang teritoryo. Dahil may gustong sabihin ng ating bida sa Lord ng Barco ng harap-harapan kaya pumunta siya rito. Ang mga nangyari kanina. Natatakot si Chris dahil seryosong plano pumunta ang Lord niya mula sa teritoryo ng Barco. Sinabi niya sa kanya na isang pagpapakamatay ang ginagawa ng young master niya.
Dahil ang Lord ng barko ay hindi siya papabayaan na umalis sa teritoryo nila dahil sa mga nangyari pagkatapos sa digmaan. Tinanong ng ating bida sa kanya kung paano niya nasabi na matatapos na ang relasyon nila sa pamilyang barko. Dahil ang pananaw ni Chris sa relasyon nila sa pamilyang barko, sila ay ang mortal nilang kaaway dahil sila ang dahilan kung bakit sila natalo sa digmaan. Kaya't sa palagay niya na mas mabuti kung iiwasan nilang ang isa't isa kung maaari. Hindi sumang-ayon ang ating bida sa kanya dahil siya ay nagkakamali sa akala niya. Sinabi niya sa kanya na baka iba sana kung hindi niya ginawa iyon sa simula pa lang, pero nasimulan na niya, kaya't kailangan niya nang tapusin ang problema niya na mag-isa. Dahil malinaw na may galit ang pamilyang barko sa kanya, umakyat na ang ating bida sa kabayo niya upang makaalis na siya. Bago pa siya umalis sa ating bida nag-iwan siya ng mensahe kay Chris na sa ganitong kritikal na nangyayari sa kanila. Sinabi niya sa kanya na ito ang magandang perpektong pagkakataon upang makapaghiganti siya sa kanila. Kaya sinabi niya sa mga tauhan niya na siya lang ang mag-isa na pupunta sa teritoryo ng barko. Si Chris naman ay hindi naman makumbisi ang Lord niya na hindi umalis dahil iniisip niya ang kaligtasan ng young master niya. Balik sa kasalukuyang. Na-curious ang ating bida sa kanila kung ano ang dahilan kung bakit sila nagsagawa ng ganitong pagpupulong mula sa lugar ng barko. Naiinis si Barko sa ating bida dahil sa yabang niya, dahil mula sa isang pamilyang baron na hindi pa nagmamana ng kapangyarihan ng ama niya. Dahil siya ay naglalakas loob na baliwalain ang pagkakaiba ng kanilang estado bilang isang mataas na maharlika bilang Viscount. Kaya sinabi ni Viscount Lawrence sa ating bida na dahil siya ay dating isang karaniwang tao na walang pinagmulan tulad niya na walang alam sa batas ng mga aristocrat. Dahil doon napagpasyahan niya siya na mismo ang magtuturo sa kanya kung ano ang mga batas na iyon. Pinaliwanag niya sa kaharian ng Cairo, sinabi niya ay hindi pinapahintulutan ang pakikialam sa isang digmaan ng walang dahilan. Ayon sa aristocratic law, kailangan nilang magbigay ng kadahilanan kung bakit sila nakialam sa digmaan. Matapos ang pagsang-ayon ng central government sa kanila, nagpatuloy silang sa mga usapin at inanunsyo ang isang territorial war. Kaya sinabi niya sa kanya ang ganitong proseso ay nilikha nila dahil sa kahangalan ng mga maharlika. Pero sinabi niya na hindi iyon ang totoo, dahil ito ay para sa proteksyon ng mga ibang maharlika sa karangalan nila. Sinabi niya sa ating bida na ang pagiging walang alam sa aristocratic law ay hindi dahilan upang makaligtas siya dito. Kaya tinanong niya sa ating bida kung nauunawaan niya kung gaano siya katanga sa mga ginawa niyang mga hakbang para makialam sa digmaan. Dahil ang pamilya Dimitri ay malalagay sa malaking panganib dahil sa kanyang mga aksyon. Kaya hindi nila maiiwasan ang mga batikos mula sa mga ibang maharlika mula sa Hilagang Silangan rehiyon, sinisisi niya ang lahat dahil sa ating bida sa pakikialam niya dahil wala siyang alam sa batas ng aristocratic law. Tinanong ng ating bida sa Lord ng barko kung nasabi niya na ba ang lahat ng kanyang saloobin. Kung gayon, sinabi niya siya naman ang magsasalita dahil panahon na para malaman niya ang dahilan niya kung bakit siya nandito sa teritoryo ng barko. Sinabi ng ating bida ang pamilyang Lawrence at ang pamilyang Dimitri ay plano sanang magpakasal, ngunit siya ay itinuring na wala ng halaga. Kaya tinanong niya sa kanila kung bakit nauwi sa pagkasira ng kasunduan sa kasal ng dalawang pamilya. Sinabi niya na baka ang kanyang masamang reputasyon bilang maharlika, o baka ang mga hindi magandang mga karanasan sa mga babae sa kalye. Dahil sa totoo lang, wala sa mga chismis na iyon ang nagsasabing totoo kung bakit nasira ang kasal niya. Sinabi niya ang tunay na dahilan, dahil pinagbabantaan siya ng panganay na anak ni Viscount Barko, na si Anthony Barko. Hindi makapaniwala ang Lord ng barko dahil nadamay ang panganay niyang anak sa usapan nila. Kinuwento ng ating bida sa kanila kung anong ang nangyari sa isang pagtitipon ng maharlika ng sinagawa ng pamilyang barko noon. Sinabi niya noong mga panahong iyon, magkalapit na magkaibigan sila ni Anthony Barko. At dahil doon inimbitahan pa siya sa kanyang party bago pa ang kanyang engagement mula kay Lady Flora. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, napasama siya sa isang patibong ng anak niya. Dahil nang magising siya kinaumagahan, siya ay nasa kwarto ni Emily Barko. Ginamit iyon ni Anthony Barko bilang dahilan upang pagbantaan siya na kanselahin niya ang kasal nila ni Flora. Sinabi niya na isang matalinong patibong na sinagawa ng anak ni Viscount Barko upang paghiwalay ang pamilyang Lawrence at Dimitri. Ang ibang maharlika ay hindi nila alam na mayroon na sasangkot na isyu na pinagbabantaan ang panganay na anak ng Dimitri. Sa alaala ni Baek Jung-hyuk na oras na kapag ang isang kahinaan ng tao ay nailantad, hindi na ito magtatagal pa. Hindi naman naniniwala ang Lord ng barko sa mga sinasabi ng ating bida sa kanila, dahil pwede nilang gawin iyon peke upang makatakas ang ating bida sa kasalanan niya.
Dahil alam niya ang lahat kung gaano kawalang kwenta ang pagkatao ng ating bida. Pero ang ating bida ay relax lang dahil alam niya na sasabihin niya iyon sa kanya. Ngunit sinabi niya may isa pang dahilan kung bakit siya nakialam sa digmaan sa pagitan sa pamilyang Barco at pamilyang Lawrence. Dahil ang anak ni Viscount Barco ay sumobra na sa kanyang mga ginawang hakbang. Dahil nilabag niya ang isa sa kanyang mga tao, ang kanyang nobya na si Flora Lawrence. Dahil sa pagkabigla niya, si Flora ay nagdesisyon na tapusin ang kanilang kasal. Kaya sinabi ng ating bida sa Lord ng Barco na hindi niya pwedeng itanggi sa kanya iyon. Kaya sinabi niya sa kanya kung hindi siya naniniwala sa kanya, maaari niya kumpirmahin ito kay Flora. Tingin ng ating bida na tama lang ang ginawa niya kay Anthony, dahil siya ang naglagay sa kanya sa isang patibong gamit ang kasinungalingan niya. Dahil sa ganitong kalagayan, gagawin niya na lamang ang parehong bagay na ginawa niya sa kanya. Nagsalita ang ating bida ang kadahilanan niya kung bakit siya nakialam sa digmaan gamit ang kanyang sariling lakas nang hindi nagdudulot ng pinsala sa kanyang pamilya. Ito ay ang tanging paraan niya ng paghihiganti na maaari niyang gawin laban sa kanya. Kaya tinanong ng ating bida kay Viscount Barco at sa lahat ng mga maharlika sa loob ng pagpupulong. Sinabi niya sa kanila kung tunay bang naniniwala sila na wala siyang sapat na dahilan para makialam sa digmaan ng Lawrence. Ang mga maharlika ay iniisip nila na may punto si Roman at mayroon siyang rason upang makialam sa digmaan ng Lawrence at Barco. Dahil sa pamamagitan nito, nabasag ng ating bida ang alitan ng Barco at nakakuha siya ng dahilan upang makialam sa digmaan. Tingin ni Barco na wala na siyang magagawa pa. Dahil wala nang saysay na ibunyag niya sa kanya ang kanyang kakulangan sa dahilan. Dahil doon napag-isipan niya na kailangan niyang palawakin ang oras niya. Nagsalita si Viscount Lawrence, sinabi niya sa ating bida na hindi siya naniniwala sa mga salita na binitawan ng ating bida sa kanya, pero sinabi niya na kukumpirmahin niya muna ito kung may katotohanan ang mga sinasabi niya. Dahil kailangan niyang lumabas sila sa sitwasyong ito at makahanap ng bagong solusyon. Kaya sinabi niya sa kanya ngayon, na pwede na siyang makaalis. Nagulat si Viscount Barco sa ating bida dahil hindi pa siya tapos magsalita. Sinabi ng ating bida may dalawang opsyon sila, una pagtatakpan nila ang lahat sa simpleng parusa kay Anthony Barco para sa personal niyang issue. At ang huli ay seryosong sinabi ng ating bida, na hahayaan niya na lang lumaki ang hidwaan sa pagitan ng kanilang mga pamilya. Dahil kung hindi sila pipili sa dalawang opsyon na iyon, at ngayon babalik siya sa kanyang pamilya at ibubunyag ang lahat sa kanyang ama. Ang Lord ng Barco ay hindi makapaniwala sa sinabi ng ating bida, at dahil kailangan nilang iwasan ang digmaan laban mula sa pamilyang Dimitri. Dahil kung sila'y matutuloy sa laban ng Dimitri habang sila'y nasa bingit ng malaking utang, ang pamilya Barco ay maaaring malunod sa malalim na bangin. Naiinis si Viscount Barco dahil walang awa ang ating bida sa pamilya niya. Kaya sinabi sa kanya ang kanilang issue sa pagitan ng ating bida at ng anak niya ay hindi dapat isang bagay na hindi kailangan na pakialaman ng dalawang pamilya. Kaya minukahi niya ang panganay niyang anak, ay sasabihin sa kanya na lumuhod sa kanya habang humingi ng kapatawaran sa harapan niya, tinanong niya kung okay na sa kanya iyon. Tinanong ng ating bida kung kailan niya ba sinabing na gusto niyang lumuhod si Anthony Barco sa harap niya. Dahil sa mundong ito na gumagawa ng kasalanan, sinabi niya na siya ang magdedesisyon kung paano siya parurusahan. Sa ibang eksena, sa kwarto ni Anthony Barco, humingi ng kapatawaran si Viscount Barco sa kanyang anak dahil wala siyang magagawa kung hindi sumang-ayon siya sa ating bida. Nagmamakaawa si Anthony sa tatay niya, dahil hindi niya gustong gawin ang pinapagawa ng ating bida na isang paghatol na duelo. Tinatanong niya sa tatay niya, kung plano niya ba na iwan ang buhay ng anak niya sa ibang kamay. Hindi mapigilan umiyak ni Anthony dahil wala siyang pagkakataon na papayagan lang siyang mabuhay ng ating bida. Kaya pinipilit niya sa tatay niya na mangyaring tanggihan niya ang alok ng ating bida. Pinalakas ni Viscount Lawrence ang anak niya na kontrolin niya ang kanyang sarili. Dahil siya ang panganay na anak ng pamilyang Barco. Nang simula siya ay maging tagapagmana ng pamilya, ang kanyang buhay ay nauugnay na sa kapalaran ng pamilya nila sa hinaharap. Kaya sinabi niya sa anak niya na kailangan niyang harapin ang katotohanan na hindi maganda ang kinakaharap nila. Pinaalala niya sa anak niya na huwag niyang kalimutan ang pang-aapi na ginawa sa kanila ni Roman. At pinaghanda niya siya na kailangan pa niyang isakripisyo ang kahit isa sa braso niya. Pagkatapos niyang sabihin iyon sa anak niya, iniwan niya ito na umiiyak sa sahig. Hindi makapaniwala si Anthony Barco dahil makikipagduelo siya sa ating bida, natatakot siya sa ating bida dahil ang alam niya na wala siyang awa sa mga kalaban niya, dahil tatapusin siya kapag nagkaharap sila.
Sa kabilang eksena, nagtipon-tipon ang mga maharlika na pro-Barco, pati na din kasama ang Lord ng Barco sa duelo ng paghuhukom. Sinimulan nila ito sa arena ng Barco na paghuhukom ng pagduelo nila Anthony at Roman sa kanilang isyu sa pamilya. Nagsalita si Anthony habang kinakabahan ito, sinabi niya sa ating bida tulad ng alam niya na labis niya din nagustuhan si Flora. Pinaliwanag niya na siguro nawalan siya ng katinuan nang malaman niyang ikakasal na sila ni Flora kaya nagawa niya iyon. Dahil doon humihingi siya ng labis ng paumanhin sa lahat ng nagawa niya sa ating bida sa isyu nila. Sinabi niya na wala siyang masamang hangarin sa mga ginawa niya, dahil sinabi niya na sila ay malapit na kaibigan. Pero ang ating bida ay walang pakialam kung ano ang sinasabi niya, kaya bumunot siya ng espada niya. Natakot si Anthony dahil seryoso si Roman na paparusahan na siya. Nagpakaawa siya kaagad sa ating bida kahit mawala ang dangal niya. Gumawa siya na hindi kanais-nais dahil sinabi niya na gagawin niya ang lahat, basta patawarin na lang siya ng isang beses lang. Dahil kung gagawin iyon ng ating bida, pinapangako niya sa sariling niyang pangalan, na sinusumpa niya sa pamilya na pagbabayaran niya ang utang niya habang nabubuhay siya. Ang mga pro-Barco ay hindi nila nagugustuhan ang inaasta ng panganay na anak ng Barco dahil wala siyang dangal sa sarili. Ang tatay niya naman ay naiinis, sinabi niya na dahil sa ginagawa ng anak niya, binababa niya ang karangalan niya bilang Barco. Tinanong ng ating bida sa kanya tungkol sa kung paano niya mababayaran iyon ng habang buhay, habang may malaking utang pa sila sa Gold Bank. Sinabi niya na kahit ang kanilang malakas na koneksyon sa central government ay hindi sila ililigtas pagkatapos ng mga ginawa nilang kasamaan. Binunot niya ang kanyang espada, at lumapit siya kay Anthony dahil ang pamilyang Barco ay magwawakas na. Kaya sinabi niya sa kanya nang malapitan kung anong dahilan niya kung bakit niya ito ginagawa. Sinabi niya ang dahilan niya sa kanilang ay nagkaroon siya ng buong pagkamuhi sa kanila, at inilaglag siya sa masamang plano niya, kaya tinanong niya sa kanya kung bakit pa niya siya kailangan patawarin. Naramdaman ni Viscount Barco ang binabalak ng ating bida na hindi lang ito simpleng pagpaparusa sa anak niya. Biglang binaon ng ating bida ang espada niya papunta sa katawan ni Anthony. Sinabi ng ating bida na wala ng ibang dahilan para mapatawad sila sa mga nagawa nilang masama. Dahil doon nagsuka si Anthony ng dugo, dahil sa napinsala ang mga organs niya sa katawan. Noong buhay ni Baek Jung-hyuk ay minsang ang mga kapatid niya ay tinitiis nila maglaban-laban upang makuha ang pagiging tagapagmana. Hindi lamang siya nagtiis sa mga pagtatangkang pagpatay ng kanyang mga kapatid tuwing gabi, kundi tinaga rin niya sila sa puso at tinapos ang kanilang buhay. Bigla siyang nakarinig sa ibang banda dahil tinawag ang kanyang pangalan. Tinanong siya ng lalaki kung alam niya ba kung ano ang problema ng ating bida. Siya ang panganay ng 12 anak ng mga makapangyarihang demonyo, na si Baek Hoyol. Sinabi niya sa kanyang kapatid na ang problema niya ay wala siyang pag-aalinlangan. Dahil sa sandaling ituring ng ating bida ang isang tao bilang kaaway, palaging itinutulak niya sila patungo sa pagkawasak. Sinabi niya sa kapatid niya na hindi niya pinapahintulutan ang anumang uri ng pagtanggap kay Baek Jung-hyuk sa mga kalaban niya. Tingin ng ating bida sa kuya niya na siya ang tunay na isang kamangha-manghang tao. Hindi lamang siya malakas na tao, kundi mayroon din siyang matinding tolerance sa katawan. Dahil handa siyang tanggapin ang mga kakampi niya kapag siya'y nagtagumpay na talunin sila. Naintindihan ng ating bida kung ano ang ibig sabihin ng kuya niya. Gayunpaman, sinabi niya na kung sino man ang mayroong matapang na pananaw at hindi nagpapatalo sa kanya, gayon ang pamamaraan ng kanyang pamumuhay. Seryosong sinabi niya na iyon ang paraan kung paano siya nakaligtas sa ilalim ng demon cult, at itutuloy niya pa rin ito hanggang kamatayan. Balik sa kasalukuyang oras, ang ating bida na ito lamang ang paraan upang wakasan ang lahat ng uri ng pag-aalala niya. Tagumpay ang pagpasla ng ating bida sa panganay ng anak ng Barco na si Anthony Barco. Ang dugo niya ay nagkalat sa sahig. Ang pangyayaring ito ay hindi inaasahan ng sinuman na masasawi ang panganay ng pamilyang Barco. Tumakbo si Viscount Barco upang salubungin ang kanyang anak na sugatan. Sumisigaw siya habang papunta siya sa anak niya, dahil hindi niya inaasahan na mawawalan siya ng anak sa harapan niya. Hindi siya makapaniwala na mawawalan siya ng tagapagmana upang ipagpatuloy ang pamilya nila. Itinanong ng ating bida sa Lord ng Barco kung may problema ba sa ginawa niyang pagpaparusa sa anak niya. Sinabi niya ang pagkamatay ng isang kriminal sa isang labanang paghatol ay isang karaniwang pangyayari lang. Nagalit si Viscount Barco dahil hindi niya inaakala na gagawin iyon sa anak niya.
Tingin niya na sinadya niya itong paslangin, kaya inutos niya sa mga knight niya na ang sinumang naglakas loob na pumatay sa panganay na anak ng pamilyang Barco ay kailangan nila ipaghiganti ngayon na mismo. Ang mga sundalo ng Barco ay kinakabahan dahil nalaman nila na si Roman ang umubos sa karamihan ng mga kasamahan nila sa digmaan. Nakita nila ang malahalimaw na aura ng ating bida upang matakot ang mga sundalo ng Barco. Kaya wala silang magawa upang matulungan ang lord nila. Tinatanong ni Viscount Lawrence sa ating bida na plinano niya bang gawin ito mula pa noong simula, dahil hindi siya nagdala ng kahit na isang bantay habang bumisita siya sa Barco para magpanggap na handa siyang makipag-ayos. Sinagot ito ng ating bida dahil hindi na niya gusto makasama sa ilalim ng iisang langit ang pamilyang Barco mula nang pagbantaan siya ni Anthony Barco. At ito ang resulta, walang nagawa ang mga pro-Barco kundi manood lang sa laban. Sinabi niya sa mga pro-Barco sa kanila, kung mayroon pang iba pa na hindi pa handang bitawan ang manipis na koneksyon sa pamilyang Barco. Sinabi niya sa mga maharlika na siya ang makakaharap nila balang araw kung susubukan nila siya. Nagsalita ang Lord ng Barco kay Roman na sinabi niya na akala niya na makakalusot siya sa mga ginawa niya sa kanila. Sinabi ng ating bida anong kabuluhan ang gustong niyang sabihin na isang bagay na hindi kailangan. Dahil siya ang magmamasid ng mabuti sa paraan ng pamumuhay ng pamilyang Barco mula ngayon, at patuloy siyang aatakihin hanggang sa tuluyang silang malugmok sa lupa. Nagpaalam na ang ating bida sa kanila pagkatapos niyang paslangin ang panganay ng anak ng Barco. Naramdaman nila na nagkasala sila sa taong hindi nila dapat gawin, ang Lord ng Barco ay walang magawa kundi pabayaan na lang si Roman na umalis sa teritoryo nila. Sa ilang araw pagkatapos, si Viscount Barco na hindi makabayad ng utang mula sa Gold Bank, ay nagtangkang magtago sa Moonlight Fleet. Ang Moonlight Fleet ang pag-alis ng palihim sa gabi upang maiwasan ang pagbabayad ng utang. Ngunit natagpuan siya sa isang burol na walang pangalan na siya ay wala ng buhay. Ang pamilyang Barco, na minsang minfluensyang pamilya sa Hilagang Silangan, ay nagwakas ng napakasakit dahil sa labis na kapangyarihan. Sa ibang eksena, hinahanap ni Hans ang young master niya sa loob ng palasyo ng Dimitri. Tinanong niya sa ating bida kung saan siya pumunta sa oras sa gitna ng gabi. Sinabi ng ating bida sa katulong niya tinignan niya lang ang buwan dahil maliwanag ito, makikita ang ating bida na maraming dugo sa kanyang damit, sinabi ng ating bida na naglalakad lang siya ng tahimik matapos ang napakahabang paglilibot niya kaya natagalan siya. Pinaalala ng katulong niya, na lahat ng tao ay labis na nag-aalala sa ating bida sa mga nakaraang araw dahil sa mga nangyari sa Barco. Pero siya ay masaya dahil nagbago na ang young master niya, ngunit sinabi niya na patuloy pa din siya naglalagay sa sarili niya sa panganib tulad ng mga digmaan. Dahil hindi niya maiwasan maitago ang pagkabahala niya sa kanya. Kaya pinagsabihan niya ang ating bida na palaging siyang mag-iingat ang young master niya. Pagkatapos magpalit ng ating bida ng damit, mayroon sinabi ang ating bida noon kay Hans, na isa siya sa mga mahahalagang tauhan ng ating bida dahil sa katapatan niya sa kanya. Naalala naman ito ng katulong niya noon. Sa alaala ni Baek Jung-hyuk, siya ay nagmasakir ng walang bilang na kalaban, ang kanilang dugo ay naging dagat mula sa isang palanggana. May mga batas ang nagbigay daan sa kanya upang maging isang heavenly demon. Ayon ang pagprotekta sa mga nasa ilalim niya na mga tauhan niyang tapat. Sinabi niya na isang tao na may katapatan sa kanya ay mas mahalaga kaysa sa daan-daang libong kalaban na nakaharap niya. Sinabi ng ating bida kay Hans na gagawin niya rin ang lahat para hindi malagay sa panganib ang mga tauhan niya dahil sapat na iyon para sa kanya.